Palakpakan po natin ang magiting na mayor ng Manila, si Mayor Francisco Isko Moreno Tumatoso. Magandang umaga, Mayor. Morning po. Natakot ako doon sa salitang magiting. Uso-uso kayo no? Ang mga magigiting na leader o I deserve that. Hindi ko pa napatunayan yun. Maybe, I hope someday that katulad ng ating mga dakilang bayan at marami pang mga kabataan sa ating bansa na tularan ang ating mga bayani sa ating bansa. But thank you for that. Maraming salamat doon sa nakakakiliting sa tengang salita. Talaga na-appreciate ko naman. But again, sa ating tagapangulo, Rolando Estavillo, Sumang Plaridel, Pangulo Evelyn Quiros, Sumang Plaridel, Ginang Rica Villegas, kaanak ni Marcelo H. Del Pilar, ating punong barangay na nandito. Maraming salamat sa Bulaklak. At mga officers and members sa Samaang Plaridel and guests sa ating mga kababayan sa lungsod at yung ating nagtulak kanina or nag-perform. Magandang umaga. Welcome po sa lungsod ng Maynila. Now, ito ay I think isa sa mga araw at marami pang araw sa ating bansa na dapat pagtuunan at bigyan ng oras at ipagdiwang upang patuloy na maipaalala sa mga dumadapo sa mga ganitong lugar sa buong bansa na ang mga bato, bakal na itinatatag o rebulto na itinatatag ay hindi lamang isang bahagi ng disenyo ng lugar. Ang ating mga ninuno, ginawa ang ganitong mga pagawaing bayan upang ipaalala sa mga susunod na henerasyon na kapag ikay nagbuti sa iyong kapwa, minahal ang iyong bayan, you will be immortalized by the next generation. Ito ay nagiging tanda ng alaala ng kabutihan ng ating mga ninuno na siya namang bagay, lalo na sa mga kabataan ngayon, na huwag makalimutan. Freedom is not free. Freedom comes with responsibility. Hindi po pwedeng ikinigipit, balikat na lamang natin yung ating tinatamasang kalayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang tao at sa ating bansa bilang Pilipino. Ito ay may kaakidang na responsibilidad. Katulad ng isang ordinaryong mamamayang si Juan de la Cruz, mano ba naman sumunod ka sa mga simpleng alituntunin. Ito ay pagkilala na at pagiging responsable mamamayan tungo sa kaayos ng ating pamayanan. Kaya let us not, sa mga kabataan, let us not take it lightly. Maraming dumanak na dugo kung bakit tayo malaya ngayon. Yan ang huwag na. Kaya nga there was this, meron isang insidente noong first mayor ko. Mahilig kasi ako going around, ikot ng ikot. Nakita ko yung rebulto ni Ongpin sa kanto ng Ongpin. Puro etchas ng ibon, bote ng beer,
And it's chaotic. Doon, simula noon, namulat ang isipan. Talagang medyo nagpanting din ng ba't ganun? Ba't ganun natin ituring yung mga ganitong estatwa, bulto, na para bang baliwala na lang. O napasiyasa tuloy ako. Nakita ko na yung kahalagahang ibinigay niya sa revolusyon noong mga panahon na yan. Katulad ni Marcelo H. So ito, sana ay maging normal na gawain sa buong bansa, sa bawat siyudad, sa bawat mamamayan. Patuloy na natin kilalanin ang kagalingan at patuloy natin ipalaganap yung kagalingan ng ating mga ninuno. Now, pangalawa, natutuwa naman ako na yung mga binabasa lang namin sa dyaryo nung araw, nakikinig sa akin ngayon. Can you imagine, no? Nung araw, siyempre, Law School of St. Andrew's Guild. Mababang paralan ng San Andres po. Hindi talaga hindi ako pinalad na karoon ng magulang na kaya ko papag-aral. So the only way para matuto ako na matuto, magbasa na magbasa. Just so you know. Unti-unti, tinatama ako ng tinatama yung aking mga grammar sa wikang Banyaga, and I put it into practice para pag napanood ko yung sarili ko, shit, sabi. Please, along the way, not to do the same thing again, over and over again. But may awa ang Diyos, magpipino rin yan. But, ba't ko yun ikinukwento? Mahalaga pa rin kasi sa panahon ngayon ng teknolohiya, ang mga katulad ninyo, na hindi nyo siya ginagawang profesyon lamang ang journalismo. Hindi nyo lang siya ginagawang career. Ginagawa nyo rin na responsable ang inyong gawain para sa kaayusan. At gabay ang ating mamamayang nagbabasa ng inyong mga isinuwa. Nowadays, mind you, ngayong oras na ito, habang kinikilala natin ang kagalingan ni Marcelo H. Del Pilar, may ipinanganganak na media. Media daw siya. What you call self-proclaimed. Puso ngayon ng mga self-proclaimed. Limasin ko. Everyone can be a so-called reporter ako. Media ako. Nawala na lang saysay. Para bang ang tao magpupubli sa isang icon or what you call beat in technology and call himself a writer, herself a writer, pero nakapubli. Kasi ang tunay na mamamahayag, hindi naman kailangan magpubli sapagkat hindi mo naman ginagawa yan para siraan ang isang tao at magbigay ng fake at hindi totoong balita. Kaya sinabi ko siya, hindi nyo lang kinakarir. Kinakargahan nyo pa sa inyong balita ng responsibilidad ang mga bagay na ginagawa ninyo. Ngayon, 5-5. Maya-maya nga, sabi ko sa inyo, baka may bagong account na naman. Balitang ganito. So, and there's so many noise. Lalong umiingay. One, I don't know, is it purposely driven or noise to confuse our people, to dilute yung palabnawin
yung tunay na sitwasyon. And if I may borrow Marcus Aurelius said in a movie, are you not entertained? So, good thing that there is such organization like Claridel na maaari pa rin namin at iba pang mga maayos na organisasyong journalismo na maaari pa rin puntahan, takbuhan ng sino mang mamamayan na maaaring may magandang kwento o what you call social relevant story, maaaring mga kwentong pwedeng kapulutan ng araw, maaaring kwentong may susulat na maging inspirasyon. At ang mga manunulat ay mga kilalang manunulat na hindi nagkukubli, walang ikinukubli sa kanilang pagkatao. And that's why I was kahapon nakaharap ko yung mga kabataan, mga leader kabataan sa LICU. And I told them, sabi ko, don't be disturbed by noise. You should know, if you're interested to a story, a person, or a situation, you have to dig deeper. Especially, mas lumala pa ngayon. In the last couple of months, pwede na pala ako maging journalist. A simple prompt in a computer, I can have, what do you call it? Anong tawag dito? Stories. Lalagyan ko lang ng kwento, mga 2 word, 3 words, in one line, and let the AI come up with, then, with a pen name, tomorrow, I'm a journalist.